Nangangamba ang ilang grupo at maging mga senador na baka dagdag sakit sa ulo lang ang pagpayag para makapagmay-ari ng semi-automatic rifle ang mga sibilyan. May tiniyak naman ang mga gun dealer at PNP. Nasa frontline ng balitang yan si Brian Castillo. Ang mga ganitong semi-automatic long firearms, gaya ng 7.62 at 5.56 caliber rifles, pwede nang mapasa kamay ng mga sibilyan. Simula sa March 16, epektibo na ang inamyendahang Implementing Rules and Regulations ng Republic Act 10591 o ang Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. Sa ilalim niyan, pwede nang bumili at pagmay-ari ng semi-automatic long firearms ang mga sibilyan. Assault rifle kung tawagin ang baril na ito. Halimbawa ng isang semi-automatic na baril. Kapag sinabing semi-automatic, kada kalabit ng trigger isang putok. Hindi tulad ng mga automatic na baril na pwedeng magkakasunod na putok na parang isang machine gun. Kung tutuusin, dati naman ang pinapayagan ng batas na magmay-ari ng rifle ang mga sibilyan. Pero sinuspende ito noong 2018 dahil sa pangambang magamit ito ng mga terorista. Gaya na nangyari sa Marawi Siege. Ibinalik lamang po natin yung intention po ng framers po ng batas na inaalaw po na itong mga barel na 7.62 mm kalibre at pababa. The intention really here is gusto rin po natin talaga na i-advocate yung responsible gun ownership. Nangangamba naman ang Gunless Society of the Philippines na baka pag nagkaroon ng baril ng mga sibilyan ay matulad tayo sa Amerika na talamak ang mass shooting. Paano kung ito ay nasa kamay, no, ng isang kriminal o siguro psychotic or may depression or whatever, di ba? Maaaring magkaroon din tayo ng ganyan. Maging ang ilang senador na babahala sa panunturan ng PNP, lalo't kamakailan lang ay nagkaroon ng shootout sa BGC Taguig. Sunod-sunod din na naging balita ng mga nanutok ng baril dahil sa road rage. Papayag ba kayo yung kapitbahay mo may submachine gun? Ang pakiusap ko po siguro, kahit i-allow ito, ay maghinay-hinay muna. Wala namang nakikitang mali si Senate President Mig Zubiri. Basta dapat, tanging ang mga responsabling gun owner ang makakahawak ng ganitong baril. I'll be a hypocrite kung sasabihin ko ayoko dahil meron din po ako long arm. So, dapat lang, pagsikapin nila ang pagbusisi ng pagbibigay po ng mga lisensya at pagbebenta ng mga baril sa kanila. Kasi we still have an insurgency, we still have internal security threats. Wala naman daw dapat ikapangamba ayon sa mga gun dealer dahil masalimuot din ang requirements bago makabili ng baril ang isang sibilyan. Sinisiguro raw na responsable ito. Ang isang malaking meron tayo dito sa Pilipinas ay yung neuropsychiatric test. Hindi lahat din pumapasa noon kasi nakailang kliyente na kaming bumabaksak. Okay, sa pagbumaksak sila, they're given either 6 months to retake the test. If they pass, then they can own a firearm. If not, we just refund them. Pagtitiyak din ng PNP, hindi mauuwi sa paglaganap ng krimen ang bagong patakaran. Mananatili raw na mahigpit ang kanilang pamantayan sa paghawak ng baril. Nagbabalita mula sa frontline, Brian Castillo, News 5. Mga kapatid, Jiggy Manikad po, iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa konkreto, kumpleto at komprehensibong balitaan sa Frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.